Katumbas ng 10 KF-21 Boramae twin-engine fighter jet ng KAI ng South Korea, ang 61 billion pesos na original na allocation ng Pilipinas sa pinakaunang Phase 1 Multi-Role Fighters Acquisition Program nito. Ito ang pinaka-latest na offer ng Korea Aerospace Industries sa Multi-Role Fighters Acquisition Program ng Philippine Air Force, matapos mag-anunsyo si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na balak nilang hatiin na lang ng ilang phase ang acquisition ng 40 na multi-role fighters ng Philippine Air Force, dahil sa katotohanan, nahirap umano ang gobyerno na mag-allocate ng ganun kalaking halaga para sa lahat ng multi-role fighters na ito. $7.4 billion, o katumbas ng humigit kumulang 420 billion pesos, ang dapat na ilaan ng bansa sa 40 na multi-role fighters pa lamang ng Philippine Air Force. Sinubukan rin ni Secretary Gibo Teodoro na humingi ng tulong at suporta mula sa Department of Finance at Bangko Sentral ng bansa upang mas maging kaakit-akit sa mga private financing company na mag-invest sa AFP Modernization Program, dahil isa ito sa paraan na kanyang naisip upang matuloy na ang pagbili ng maraming mga multi-role fighters. Ngunit wala umanong natanggap na positibong resulta ang Secretary mula sa mga ahensya na ito. Kaya ayon sa mga source na may kaalaman sa proyektong ito, ay ibabalik na lang ng Department of National Defense ang una nitong proseso sa pagbili ng multi-role fighters, ang pagbili base sa magkano ang kayang ilaan ng gobyerno. Matatandang ang original na budget ng Philippine Air Force ay nakabase sa offer ng Saab ng Sweden sa kanilang offer noon na 14 na JAS-39C, the Gripen fighters, kasama sa offer na 10 units na KF-21 Boramae Block 1, ay mga logistics at spare parts sa loob ng nakatakdang ilang taon, technical support and training para sa proficiency ng mga crew sa latest Korean technology na nasa KF-21. Ang KF-21 Block 1 ay isa pa lamang full air-to-air capability ngayon, at limitado pa lamang ang air-to-ground capabilities nito, kaya masasabi natin na hindi pa ito multi-role fighters. Ganun pa man, ito ay di hamak na sobrang mas capable pa sa mga kasalukuyang mga FA-50 fighter jets ng bansa pagdating sa air defense and air interdictions. Ang Block 2 version ng KF-21 Boramae ay nakascheduled sa 2028, kaya kung matuloy ang deal na ito ng KAI at Department of National Defense, makukuha ng Philippine Air Force ang Block 2 upgrades nito, halos kasabay lang din sa pag-upgrade ng Republic of Korea Air Force sa kanilang sariling mga KF-21 Boramae. Nangangako naman at ginagarantiya mismo ng South Korean government ang kanilang todo suporta sa magiging KF-21 ng Philippine Air Force, sa likod ng mga pag-alala ng Pilipinas na baka malagay sa posisyon ng bansa na nag-invest sa isang eroplano na bago pa lang sa merkado at hindi pa subok ang kakayahan at hindi pa sigurado ang kahihinatnan ng development nito. Ang KF-21 ay ang pinakabagong produkto ng Korean Aerospace Industries, na ngayong taon pa lamang, inumpisahan ang mass production nito, na inaasahang papasok pa lang sa serbisyo sa South Korea Air Force ang pinakaunang eroplano. Sa 2026, 40 na KF-21, ang first batch na order ng South Korea Air Force, ngunit binaba muna ito sa 20, dahil nais muna nilang makita ang actual performance ng active electronically scanned radar nito, lalo na ang kanyang air-to-air capability. 120 na KF-21 Boramae ang planong bibilhin ng South Korea Air Force pagsapit ng 2032. Ang pagbili ng Philippine Air Force ng ilang pirasong KF-21 Boramae ay sinasabing temporary lamang hanggang makahanap ng source of funding ang Department of National Defense. Kung sakaling matuloy ang deal na ito, ang KF-21 ay ang siyang pinakaunang twin-engine fighter aircraft na i-operate ng Philippine Air Force. Ngunit gaano nga ba kaganda ang KF-21 Boramae na ito? At ano ang inaasahan ng Philippine Air Force sa pagbili nito? Ito ang ating nalalaman tungkol sa eroplanong ito at ang future capabilities nito, base sa development plan ng Korean Aerospace Industries sa mga ito. Sa ngayon, ang KF-21 Boramae ay isa pa lamang advanced 4.5 generation aircraft
na may maraming core technologies ng isang 5th generation fighter, tulad ng stealthy designs, active electronically scanned radar, napaka-advanced na electronic warfare systems, at marami pang capabilities na hindi nilalabas ng KAI. Sa kalaunan, ang KF-21 Boramae ay magiging isa sa pinakamahusay na multi-role fighters sa kanyang henerasyon, dahil ang KAI ay may nakalatag na listahan ng mga development plans sa eroplanong ito. Ang kasalukuyang mga Block 1 ay armado lamang ng mga air-to-air missiles, kaya masasabing isa pa lamang siyang air superiority fighter, ngunit ang Block 2 version nito ay may kakayahan na mag-strike ng mga land or surface targets gamit ang new air-to-ground cruise missiles ng Korea, kaya matatawag na siyang multi-role fighter. Ang pinakahihintay na maging kakayahan nito na mangyayari sa Block 3 version ay ang planned features nito na internal missile base na magangat sa kanyang estado bilang full-fledged 5th generation stealth fighter. At sa darating pang mga panahon, ang mga technologies na ilagay sa KF-21, tulad ng sariling Korean AESA radar, ay i-upgrade pa sa mas mataas na antas. Bagamat ang mga darating na mga version ng KF-21 ay may kaibahan sa Block 1 version, ngunit ang disenyo ng Block 1 version ay nakahanda na rin para sa darating na upgraded version ng eroplanong ito. Isa rito ay ang internal missile bay na wala sa Block 1 at Block 2 nang ilabas ito mula sa assembly line, ngunit sinasabing meron na itong available na space para dito, upang madali lang itong magkaroon ng internal missile base, na kunti lang ang kailangang additional cost, at wala masyadong modification sa airframe nito. Sa ngayon, ang KF-21 ay kayang makipag-compete sa kakayahang air superiority ng mga Eurofighter Typhoon at F-15, ngunit sa Block 3 version nito, ang stealth capability nito ay kayang makipag-compete kung di man makakalamang pa sa stealth capabilities ng Chinese J-31. Ganunpaman, malaki ang ating paniwala na hinding-hindi mapapantayan ng KF-21 Boramae ang stealth capability ng F-35, na sinasabing pangalawa lamang sa stealth capability ng F-22 Raptor. Ang F-22 Raptor pa rin ang tinaguriang pinaka-stealth na fighter aircraft hanggang ngayon. Kaya naman, kapag matuloy ang deal na ito ng Pilipinas at kay ng South Korea, bagamat hanggang 10 unit lamang ang magkasya sa 61 billion pesos na budget ng Pilipinas, ay malaking angat ang 10 units na ito sa kakayahan ng Air Force sa interdiction at air defense, lalo na at kahit ang Block 1 ng KF-21 Boramae ay di hamak na mas may kakayahan pa sa ilan sa mga 4th generation fighter aircrafts ng China na palaging pumapasok sa airspace ng bansa at palagi ding tinataboy ng ating mga FA-50. Masasabi nating mas makatotohanan ang deal na ito, na magkatotoo, kaysa 40 na eroplano na siya sanang balak ng ating Department of National Defense.